Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay at banal na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na sa Huwebes po ng gabing ito. Awitin po natin ang bilang 21 sa atin pong mga himnaryo. Tayong kawal ni Kristo Jesus na marangal na kinuha sa sanlibutan, ang banal na gawain nating pinapasan. Yakapin ang buong tibay. Si Jesus, siyang papanubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaakbak sa ating mga pakikibakay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang papatnubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso ating alinlangan. Siya ang ating kaakbay. Kaya tayong mga kawal ni Kristo Jesus, maging ganap sa paglilingkod upang tamuhin pangako niyang mayroon. Manatili tayong lobos. Si Jesus, siyang papatnubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso
Magpatuloy po tayo sa pagpaparangal at pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Awitin po naman natin ang numero 42 sa ating mga imno. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat, ito lang ang tanging maibabayad sa kanyang paglinga, pasalamat wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin. Naligtas ka sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O Ama'y kukupin, pasalamat wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Walang maigaganti sa Diyos Ama, liban sa awitan, pasalamatan natin, papurihan hanggang sa libingan, pasalamat wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Numero 25 ang huli po nating aawitin. Magsaya tayo ngayon, at tayo'y nakatipon, umawit ng hinahon sa ating Panginoon, umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, asa taga
Magalak, magalak sa Diyos, umibig na wagas. Asa tagapagligtas, Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga magulang, mga tagapakinig po namin. Una na nga po sa ating sariling mga sambahayan, sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabyak ng ating mga puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Charity must always begins at home. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan na wala pong sawa sa mga pakikipagkaisa sa atin sa ganito pong mga banal at malinis na layunin na tayo po ay makapaghandog ng mga kaluguran sa ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Binabati rin po natin ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan na nangabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa makatwid baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na tanging nag-iisang iglesia na nangapasulat sa banal na kasulatan, binayaran ng dugo ng Diyos. Aklat ng mga gawa 20:28. Sa Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay 15 na po ng Mayo, atin na pong ihanda ang ating mga kaluluwa katulad sa isang masarap na handog sa kanyang banal na paningin sa kanyang kaharian sa langit. Atin na pong ihanda ang ating mga puso, pag-iisip, mga kaluluwa, maging ang ating mga banal na kasulatan sa atin pong mga tahanan, sapagkat tayo po ay haharap sa Diyos. Maghahandog tayong muli ng ating pagsamba sa Kanya. Alisin muna natin sa ating puso't isipan ang pagsusumikap kung ano ang kakainin mamaya, bukas, daramtin, iinumin. Ang lahat po ng mga bagay na ito ang pinaghahanap ng mga taong sanglibutan na wala sa loob ng kaharian ng Diyos o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dadapwat sa atin kahit tayo po ang pinakakakaunti, kahit nag-iisa tayo, dadalawa o tatatlo. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Kristo Jesus, sapagkat pag ikinahiya natin siya, ikakahiya niya tayo sa araw ng kanyang ikalawang pagparito, at diyan na nga po ang pagngangalit ng mga ngipin, sapagkat tayo'y itatapon niya sa impyerno. Kaya nga po, para huwag maganap sa atin ang gayong kahindik-hindik na sumpa ng Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, atin na pong ititiklop ang ating mga tuhod, magpapakumbaba tayo sa ating Panginoong Hesukristo, magpapailang lang tayo ng bunga ng ating mga labi, ng ating
mga pagpapasalamat at mga pagpupuri na nauuko lamang sa kanyang marilag at malinis na pangalan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal, na ikaw po ang Diyos na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ang Diyos na buhay, nag-iisa ka pong Diyos na lumalang ng langit, ng lupa at ng lahat ng mga bagay. Ikaw rin po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong bansa na Israel. Ikaw din po ang Diyos na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Panginoon, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Nangangayo, Papa, sa iyo pong banal na paningin. Masisilip mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat tahanan ng aming mga kamag-anakan sa laman at mga mahal sa buhay. Gayon din po sa mga kaibigan na ibinigay mo po na kasama namin sa pakikinig ng iyong mga banal na aral. Masusumpungan mo rin sa bawat tahanan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, ang iyong mga lingkod, maging sa malalayong iba't ibang dako nitong mandarayang sanglibutan. Ama, nagkakaisa ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa at mga kalooban. Nanawa po ay iyong madama ang aming mga banal na hangarin na maipailang lang naming lahat sa iyong banal na kaharian sa langit. Ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa ng maraming mga araw na nagdaan po sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi mo po kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinagbubuksan mo pa rin kami ng magagandang mga kapalaran. Pinakakain mo po kami't dinaramtan. Pinalalakas at pinagagaling ang aming mga pangangatawan. Na ano pat, kahit po ay pinadanasan mo man ng sari-saring suliranin sa pang-araw-araw na mga kabuhayan, tumatawag kami sa iyo, dinadalaw mo po kami, binibigyan mo po ng lunas at kalutasan ang lahat po ng aming mga dalahin sa buhay. Ama, maraming salamat sa iyo. Higit na nga po sa lahat, lalo mo pa ring ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at pinatitingkad sa amin, ang amin pong mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, kung kami po'y patuloy pa rin nagkukulang, nangakakalimot at nangagkakasala sa iyo sa iyong mga banal na mga kalooban, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan, higit na nga po ng maraming mga minamahal namin sa aming mga tahanan na meron pang mga kabataan at kawalan pa ng muwang sa matuwid na paraan ng mga paglilingkuran sa iyo. Kami po na kanilang mga magulang, nakikiusap, Panginoon, at kami mang lahat. Sa Huwebes po ng gabing ito'y huwag mo sanang gawing kadahilanan ng aming mga kasalanan upang hindi ka po magturo sa amin. Ama, nakikiusap kami sa iyong
patawarin mo po kaming lahat sa amin po na nagawang mga kasalanan. Ama, maraming salamat. Hindi lamang kami ang patuloy mong binubuhay, kundi maging ang lahat ng aming mga kabiyak, aming mga anak, aming mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Salamat po, Panginoon, sila man pinapatnubayan mo't iniingatan at binubuhay. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at ni Kay, maging ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shano, ni Analira, ni Bayan Guanzon, ni Jacob, lalong-lalo na po nila kapatid na Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Adora Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor Bautista Gonzales, na ang marami po sa kanila ay nangawawalay at nalalayo sa amin, sapagkat nangingibang bansa't nangingibang bayan upang humanap ng kani-kanilang kakainin sa araw-araw. Ama, iniluluhog namin sila sa iyo sa gabi at araw. Maawat mahabag ka pong tutulungan mo po sana silang lahat. Huwag mo sanang ibigay sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya, sa masasamang mga tao na nakapalibot sa kani-kanilang kinaroroonan, at tulungan mo pong sa kanila may tumubo ang iyong mga banal na salita at mga aral, at sila man ay iyong matipon, Panginoon, sa iyong banal na iglesia, at sana maging ang mga kaibigan namin na nakikipagtyaga sa paglilingkod sa iyo. Kahabagan mo rin po sana tawagin silang lahat. Sa ikalawang pagparito mo po'y kasama naming magsisipasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, hipuin mo po kami ng iyong dakila at makapangyarihang kamay. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya at maawat mahabag ka sanang dagdagan mo rin ang aming mga karunungan at mga kaalaman na magagamit po namin sa pagsawata namin sa lahat ng aming mga masasamang kalikasan at sa pagtatanggol ng aming mga kaluluwa laban sa lahat ng suligi ng kadiliman. At ang marami na po sa amin na patuloy na pong tumatanda, nanghihina at sinasapit pa ng iba't ibang mga karamdaman, na nalalaman din naming malapit na ang araw ng aming mga kamatayan. Una na nga po ang iyong hamak na lingkod. Dagdagan mo pa po sana, Panginoon, ng maraming araw, kagaling at kalakasan, upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo habang kami iyong binubuhay. Gayon din sana ang ipagkaloob mo kay kapatid na Rosita, kay kapatid na Prospero, Glenda, kay kapatid na Concepcion, kay Floro, kay Robert at Mercedita, kay Olivia at Mirna, kay Rogelio, at kay Expectacion Valencia. At sa Huwebes po ng gabing ito'y dumadalangin kaming hindi mo rin po pababayaan ang loob at labas ng aming mga tahanan, maging ang amin pong mga sasakyan, mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Ilalayo mo rin po, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa maraming mga taong may madidilim at masasamang puso at mga kaisipan. Ama Manal, sa Huwebes ng gabing ito, tulungan mo po sana muli kaming lahat na ikaw sana ang magturo sa amin, ikaw ang tumindig sa aming mga kalagitnaan. Gamitin mo po lamang ang bibig ng iyong hamak na lingkod
Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, tulungan mo pong siya'y makapangaral ng naaayon lamang sa iyong kalooban mula sa langit. Ito po ang kanyang maipahayag sa aming lahat. At kung ito'y mapakinggan ng mga kinauukulan, tubuan silang lahat ng takot, sila po'y manumbalik sa iyo, Panginoon, makasama naming pupuri at sasamba sa iyong maluwalhating pangalan. Ama, ang lahat ng ito idinadalangin namin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay magsisipag-aral na sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng Biblia at ang pagtupad natin nito sa ating mga kabuhayan sa araw-araw. Ang paksa po natin ay mula po sa aklat ni Apostol Juan sa kanyang kapitulo 13 at versikulo 16. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, at ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. At kung bakit po ito ay itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, sapagkat atin pong malimit na mapakinggan, mga kapatid, sa San Juan 15:18, kung kayo'y kinapopuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Dito po sa ating mga pag-aaral sa mga huling araw na ito, ay pilit po na ipinauunawa sa atin ng Panginoong Hesukristo na tayo, na kanyang mga alipin na inilagay niya sa loob ng kanyang iglesia, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kailanman ay hindi tayo hihigit sa kanya bilang ating Panginoon. Mga kapatid, talagang ang mga tunay na anak ng Diyos kinapopuotan. Kaya nga po sa lahat ng mga tao sa lupa, ang mga miyembro ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila hindi pinakikisamahan, kinaiinisan, kinayayamutan, at lagi pa nga na tampulan ng katatawanan. Pinagtatawanan tayo. Hindi tayo kumakain ng dinuguan. Pinagtatawanan tayo, hindi tayo nagro-rosaryo. Hindi tayo lumuluhod sa mga santo. Hindi tayo nakikinig sa aral utos ng mga tao na nagpapakilala, mga Vicarius Filii Dei daw, mga obispo, mga sugong anghel kuno, pero sila ang pinagmumulan ng mga katakot-takot na korupsyon at ng mga kasalaulaan sa buhay. Mga kapatid, wag naman kayong magagalit. Kaya nga sa iglesia ng Diyos, bagaman tayo yagit, pinakakakaunti, pinakapobre, datapwa tayo po ay mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po kanyang iniingatan sa sanglibutan, sa maniwala kayo't sa hindi. Kaya nga, nang nakalipas na linggo, maging sa pananalangin ng ating Hesukristo, sa San Juan 17, napakinggan natin, Ama, ipinapanalangin ko sila, yung nasa loob ng iyong iglesia, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ipinapanalangin ng Panginoong Hesukristo ang ibang relihiyon. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Kung hindi, yun lamang pag-aari nila ng Ama at ng Anak. At natutuhan natin, yung Ama, Anak, sila pala ay iisa, at pati ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Kaya nga, sa Huwebes po naman ng gabing ito, sa San Juan 13:16,
Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila sa nagsugo sa kanya. Dito po merong mga bagay na ibig ng Diyos na atin pong unawain. Ano po ang una rito? Yung kinakausap, yung tinatawag na alipin, servant, yung mga naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga upang ito ay lubos nating maliwanagan, una po sa lahat, ano po baga ang pagpapaliwanag ng Panginoon tungkol sa salitang alipin? Ito po, bihira ang nag-uurirat dito po sa bagay na tinatawag na alipin. Kaya nga po, napakaraming mga tao, hindi nila nalalaman sila pala ay mga alipin ng kung sino-sino at kung ano-anong mga bagay. Kaya nga, sa atin, sa loob ng iglesia, kailangan hindi tayo naloloko, hindi tayo nagpapaalipin sa kung sino-sino na mga kapangyarihan dito sa lupa. Mga kapatid, bakit po? Tinuturuan tayo. At sa Huwebes ng gabing ito, ano nga ang pagtuturo ng Panginoon tungkol sa salitang alipin sang-ayon po sa mga banal na kasulatan? Buksan po natin ang Romanos. Sa kanya pong 6:16, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima? Napakaganda po, napakaliwanag. Marami nga po hindi nakakaintindi, hindi nauunawaan na yung palang kanilang wika nga pinaghahandugan. Tandaan ninyo, hindi ba ninyo nalalaman ang wika ng Apostol Pablo na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili? Ang pinag-uusapan po rito, paglilingkod sa iglesia, sa relihiyon. O hindi ba tayo kung araw ng linggo, kung araw ng Huwebes, at yung mga ibang iglesia naman, Sabado, naglilingkod sila, naghahandog sila. Ano nga inihahandog? Yung kanilang sarili. Ano ngayon ang turo ng banal na kasulatan sa salitang alipin? Ang alipin po, alipin sa kung kanino niya inihahandog ang kanyang sarili na pinakahandog upang tumalima, sila ang wika alipin niyaong kanilang tinatalima. Mga kapatid at mga magulang, hindi po mahirap intindihin yun. Halimbawa, isang napakagandang halimbawa, simpleng-simple, itong mga Buddhist, mga wika nga sumasamba kay Buddha, pag sila'y nagtuturok ng kanilang kandila, ng kanilang insenso at nananalangin kay Buddha, inihahandog nila ang sarili, sila alipin ni Buddha. Sana po maintindihan nating lahat yan. Ngayon, ano ang pagpapatunay? At bakit nga napakahalaga na ang ating pag-aralan ang tungkol sa ating sarili kung kanino natin inihahandog bilang pinakahandog? At bakit nga kailangang pag-aralan ito? Dito rin sa Romanos 6:16 din po sa huling bahagi. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Basahin po natin ang buo. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakahandog, alipin kayo kung
kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili, kayo'y mga alipin, niyaong inyong tinatalima. Saan? Maging sa kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Sa makatuwid, bakit natin kailangang pag-aralan? Bakit natin kailangang matiyak na ang bawat isa sa atin bilang mga tao na naghahandog tayo sa ating minamarapat sa ating sarili na paghandugan, nagiging alipin tayo ng pinaghahandugan natin, mga kapatid, at sa ikamamatay sa kasalanan o sa bubuhay sa pagiging matuwid. Na kung liliwanagin lamang, dadalawang klase po ng pinapanginoon ng bawat taong naghahandog sa kani-kanilang Diyos. Ang isa ang wika, naghahandog sa kasalanan, sa ikamamatay. Bakit po? Sapagkat sa 6:23, ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Merong mga taong nagsisipaghandog sa inaakala nilang tunay na dapat paghandugan na Panginoon nila, pero hindi pala nila nalalaman, yaon ay kasalanan at nagbubunga ng kamatayan. Mga kapatid, at ang kamatayan, sa ikalawang pagparito, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Sa kabilang dako naman, ang iba namang mga tao ay nagsisipaghandog ng kanilang sarili sa ikapagiging matuwid. Pagka matuwid, yaon naman ang magtatamo ng katwiran ng Diyos o ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, alin ang tanong nating ikalawa naman, alin po baga o sino po baga naman ang tinutukoy na Panginoon nitong ating paksa na pinaglilingkuran ng mga tao sa sanglibutan? Sapagkat, balikan natin ang paksa 13:16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin, alam na natin ngayon yung alipin, no? Ang alipin, bawat tao na naghahandog sa kani-kanilang sariling akala nila mga Diyos na dapat paglingkuran. Ang una, meron palang Diyos sa kasamaan na ang ibubunga ay kamatayan sa impyerno, at ang ikalawa naman, ang sa ikatutuwid, sa makatwid baga sa katwiran, o magbubunga naman ang buhay. At alam natin kung alin ang buhay na tinutukoy, ang buhay na walang hanggan. Ito po namang tinatawag na Panginoon. Ang alipin ni ka ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Sa makatwid, merong Panginoon na dapat tayong unawain. Alin po o sino po baga naman ang Panginoon na tinutukoy sa ating paksa na pinaglilingkuran ng mga tao sa sanglibutan? Buksan po natin sa Aklat ng Mga Gawa 17:24, ang kasaysayan po ng buhay ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa mga kahentilan o labas ng bansa ng Israel. 17:24 ng Gawa, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa Panginoon ng langit at ng lupa. Putulin po natin doon. Alam naman natin ang alipin ni ka hindi higit sa kanyang Panginoon. Sino ba yung Panginoon? Ano ang unang ipinakikilala na Panginoon ayon kay Apostol Pablo? Ang Diyos gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Palibhasa, sino siya? Yung Diyos, Panginoon ng langit at ng lupa. Ito po ang una na dapat nating maunawaan at makilala
At alam naman natin, it is very practical. Ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, ang lumalang ng langit at ng lupa, siya po ang Panginoon ng langit at ng lupa. Kaya nga, ito ang dapat sana na maintindihan natin na dapat nating matiyak na siya lang ang ating paglilingkuran. Meron pa ba bagang ipinakikilalang ibang Panginoon na pinaglilingkuran ng mga tao? 17:25. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Meron pong ipinakikilala rito si Apostol Pablo. Merong tinatawag na Panginoon na pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Nakuha po ba ninyo? Ang pagkakaiba doon sa unang Diyos na lumalang ng langit, Panginoon ng langit at ng lupa, yung pong Diyos na yon ay hindi pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang may kailangan ang Diyos sa mga tao. Unawain ninyo ang talata. Bakit po sinabi ito ni Apostol Pablo? Sapagkat meron nga po na mga tao gumawa ng kanilang sariling mga Diyos. Pinaglilingkuran ng kanilang mga kamay. Kaya hindi ba totoo yan? Kaya hindi ba ang daming relihiyon may kani-kanyang Diyos na inukit sa bato? Paano naukit sa bato? Sa marmol, sa pilak, sa ginto? O di ginawa ng kamay? Mga Diyos yun na ginawa ng kamay, pinaglingkuran ng kamay ng tao, at nang ito'y mayari na nga po, kamukha ng larawan ng mga birhen, ng mga santo ninyo, ng mga ibon, ng mga dragon, ng mga kabayo, ng kung ano-ano, pati mga hayop. Paano pinaglilingkuran ng mga tao? Binubuhat, pinagpuprosesyon, tinuturukan ng kandila, binabasahan, kinakantahan, hinahandugan ng pagkain. Kaya nakakakita tayo, kamukha nga po ng mga Buddha, Confucius, mga larawan nila, hinahandugan niya ng mga pagkain, tinuturukan ng kandila at saka ng mga insenso, pinauusukan. Sa mga tuwid, ito yung Diyos na pinaglilingkuran ng kamay ng tao. Dalawa na napakinggan natin. Una, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, Panginoon ng langit at ng lupa. Ikalawa, yung mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng mga tao, mga kapatid, binubuhat, pinagpuprosesyon sa mga lansangan. Huwag kayo magagalit sa akin. Napakaraming mga tao alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ayaw nilang tanggapin sa kanilang mga sarili, mga iginagalang na mga magulang sa mga huling araw na ito. Ano po naman ang ikatatlo na Diyos na hindi nalalaman ng napakarami rin namang mga tao na yaon ang kanilang pinaglilingkuran, yaon ang nagiging Panginoon, sangayon po sa banal na kasulatan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Ano po ang ikatatlong Diyos na hindi nalalaman? Mga bulag nga na sila'y mga alipin ng Diyos ng sanglibutan. Alin po ito na bumubulag sa mata ng mga tao? Sangayon sa ating pag-aaral. Unang Timoteo 6:9, buksan ninyo mga Biblia ninyo. Datapwan ang mga nagsisipagnasa na yumaman, nangahuhulog sa tukso at sa mga silo
at sa maraming mga pitang mga hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Alin ito? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng mga uri ng kasamaan sa pagnanasa ng iba'y nangasinsa sa pananampalataya, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Napakaliwanag! Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Alin yan? Ang mga kayamanan, pagsusumakit sa buhay, ang salapi. Dahil sa pag-ibig ng marami, nabulag ang mata ng kanilang mga puso, at ang iba na may nangasinsa sa pananampalataya. Kadalasan, mga kapatid sa iglesia, nasa iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus nahimok ni Satanas na kesa maglingkod sa Diyos, dyan ka sa iglesia, gutom dyan Sa iglesia puro paghihira, puro hinagpis, puro pagdurusa. Mga kapatid, kaya marami, sa mga kapatiran sa iglesia, nasa iglesia na, nasa kamay na ng Diyos, nahulog pa, kakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay na wala pa sa kamay ng Diyos. Bakit? Naglingkod. Itinuon ang paglilingkod nila sa Diyos ng sanglibutang ito. Ang pag-ibig sa kayamanan, sa salapi, ugat ng lahat ng katampalasanan. Kaya nga kung tawagin dito sa Amerika, yaang dollar bill, sa likod niyan in God we trust. Yan dolyar, yan pera. Yan ang Diyos ng sanglibutan, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga dahil sa salapi, sa ating inang bayan na lamang nandahil sa salapi, ninanakaw ng mga senatong at saka ng mga tongregista at ng mga itong mga kakuntsaba nila, ng mga kunyari NGO. Alam natin ang kasaysayan ng mga Napoles. Ayoko nang ulit-ulitin pa yan. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, pagkatapos po na maunawaan natin na ang isang alipin, ang isang tao, kailangan pong malaman niya kung kanino siya nagpapaalipin. Baka yung pinaglilingkuran niya Diyos na Diyos-Diyosan, pinaglilingkuran ng kamay ng tao. Baka yung pinaglilingkuran niya yung dollar bill, yung salapi, yung kwarta, yung kayamanan. Tutuhugin ka ng napakaraming mga kalumbayan at ang katapusan niyan sa impyerno. Mga iginagalang ng mga magulang at mga kapatid. Kaya nga, sino sa mga Panginoong binanggit sa atin, marapat lamang na ang tao ipaglingkod ang kanilang sarili. At bakit? Ayan po. Kanino lamang na dapat tayong maglingkod? Doon ba sa Panginoon ng langit at ng lupa? Doon ba sa Panginoon na mga idolatria, mga tinatawag na pagsamba sa mga larawan na pinaglilingkuran ng kamay ng tao? O doon ba sa salapi? Na talagang pagsasalapi ka naglingkod, bilyonaryo ka. Nakita na nga ninyo Napoles? Kutakot-takot, pati yung anak dito sa Amerika, ilan ang condominium, ilan ang malalaking establishmento na yung pala dugo at pawis nating mga Pilipino sa ating mga ibinabayad na buwis. Mga kapatid, kanino ang tao dapat maglingkod? At bakit? Isaiah 1:18, basahin natin. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Ayan. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sino ba nagsasalita? Ituloy natin. Sabi ng Panginoon. Sino ba itong Panginoon na ito? Ito po ang Panginoon na mayari lumalang ng langit at ng lupa. Ito po ang Panginoon ng langit at ng lupa na tinutukoy ng Biblia.
ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Anong sinasabi rito ng Panginoon Diyos? Magsiparito kayo ngayon. Bakit tayo paparito sa Kanya? Bagaman ang inyong kasalanan ay maging mga mapula, tila mapula, simpula ng grana. Mga kapatid, magiging mapuputi kayo na parang niebe, maging mapulang singtingkad ng pula, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Paano tayo malilinis? Paano tayo magiging maputi na tulad sa bagong paligong balahibo ng tupa kung lalapit tayo sa Panginoong Diyos? Diyos, Panginoon ng langit, Panginoon ng lupa. Paanong paraan? Kung kayo'y magkusa at magmasunurin. Mga tagapakinig po namin, kung kayo'y magkusa, magboboluntaryo tayo. Hindi natin kailangan pilitin tayo ng sino mang tao. Kahit na ako, si kapatid na Cirilo Gonzales ninyo, si kapatid na Prospero, hindi kayo pwedeng pilitin namin. Pero meron kaming katungkulang ipagsigawan sa inyo, iparating sa inyo, iparinig sa inyo ang katotohanan ito na merong Panginoon ng langit at ng lupa na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang dapat nating paglingkuran. Ang ibig lamang sabihin, bakit tayo kailangan sa Kanya maglingkod? May kapangyarihang maglinis, may kapangyarihang magpatawad, may kapangyarihang magpaputi ng ating masasamang mga kaluluwa. Sa paanong paraan lamang tayo kailangan lumapit sa Kanya? Magkukusa, magboboluntaryo. Paano nga tayo makakaalam sa Panginoon? Sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya, Romanos 10:17. At ang pakikinggan natin hindi utos aral ng tao, hindi utos aral ng iba't ibang mga turo ng mga Hudyo, katha ng Hudyo, aral utos ng mga tao at ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1-3, hindi tayo makikinig sa mga utos aral ng tao at mga demonyo. At sa Tito 1:14, sinsay sa katotohanan, lalapit tayo voluntaryo. Kaya nga kami nangangaral, sapagkat kailangan tayong mga tao'y makarinig. Kung walang mangangaral sa atin, ano mapapakinggan natin? Di wala. Kaya nga ibinibigay namin ang aming buhay. Kami sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ayon po sa Kanya sa pamamagitan ng Efeso 3:10, ang Iglesia ang sugo sa huling araw, ang mga ngaral ng kagilagilalas na kapangyarihan, karunungan ng Diyos na hindi napakinggan ng mga tao. Bakit? Walang nagtuturo ng mabuti. Wala kahit isa. Romanos 3:10-18, walang relihiyon na nagtuturo ng mabuti. Wala. Mga kapatid, ang Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng Kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, ito ang isinusugo sa atin sa huling araw, para makarating sa inyo libre, walang bayad, ang mga aralin na ito. Makikinig lamang kayo, at kayo'y lalapit na kusa, voluntaryo, kapag kinatok na ng Diyos ang pintuan ng inyong mga puso. At ang wika nga, bakit kailangan sa Kanya lamang tayo maglilingkod? Kung kayo'y magkukusa at magmamasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayan, hindi tayo gugutumin, hindi tayo pepestehin, hindi tayo padadalhan ng ondoy, hindi tayo padadalhan ng Yolanda, hindi tayo gigibayin ng malalakas na mga lindol, hindi tayo aabot sa malalakas na hangin, sa mga baha at mga daluyong, ang lahat ng sumpa ng Diyos. Hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa atin, sapagkat siya nga po ang Panginoon ng langit, siya po ang Panginoon ng lupa, siya ang dapat na
paglingkuran, kumbaga maaari ng lahat ng mga tao. Mga tagapakinig po namin. Ngayon, sino po ba naman? Ayon sa Biblia, ang Panginoon ng langit at ng lupa. Napakagandang tanong. Mga kapatid, napakinggan natin, siya ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ang wika ni Apostol Pablo. Kaya nga tinatawag na Panginoon ng langit at ng lupa. Napakaraming Panginoon Napakaraming Diyos. Ay, yung mga Buddhist, meron silang Diyos. Yung mga Shinto, may mga Diyos. Yung mga Muslim, may sarili silang Diyos. Yung mga Jehovah, may sarili silang Diyos. May sarili silang mga Panginoon. Ayon po sa Biblia, sino ba itong Panginoon na nag-aanyaya ang wika sa atin? Magsiparito kayo ngayon. Tinatawag tayo. Magsiparito tayo, lumapit tayo sa Kanya, voluntaryo. Hindi sa pilitan. Sino nga ang Panginoon? Ayon sa mga banal na kasulatan na marapat nating paglingkuran. Buksan po natin ang sagot sa Kanya pong Kapitulo 11, versikulo 28. Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. Kayo ay aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Mga kapatid, ang wika ni Propeta Isaias, dumating sa kanya ang salita ng Diyos na nagsasabi, ano sabi ng Diyos? Magsiparito kayo sa akin ngayon. Papuputiin ko kayo, lilinisin ko kayo. Ang ibig lamang sabihin, patatawarin ko kayo. Papuputiin ko kayong tulad sa mga balahibo ng bagong paligong mga tupa. Sa makatwid, siya lang ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ang tanong nga natin, napakaraming Diyos sa huling araw, sino ba ang tunay na Diyos na ito na nag-uutos na lumapit tayo sa Kanya? Ito nga po ang ating Panginoong Hesukristo. Magsiparito kayo sa akin ang wika ng Panginoon, lahat na nangapapagod, lahat na nangabibigatan dahil sa kahirapan ng buhay, dahil sa kalikuan at mga kasalanan. Kayo'y aking papagpapahingahin. Yung Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, siya rin ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kaya nga sinabi ng nakalipas nating mga aralin, ako at ang Ama ay iisa. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan kapag hindi kayo sumampalataya na ako nga, siya. Hindi nila naunawaan ang tinutukoy sa kanila ng Panginoon tungkol sa Ama na kung liliwanagin, mamamatay kayo sa inyong kasalanan pag hindi kayo sumampalataya na ako ang Ama. 10:30, niliwanag diretso, ako at Ama at ang Ama ay isa. 10:30 ng San Juan. Ngayon, pagkatapos na maliwanagan natin na ang Panginoong Hesukristo pala, siya rin ang Diyos ng langit at ng lupa, ng bawat kaluluwa pala dapat magpaalipin sa Kanya, nasa Kanya pala ang buhay, nasa Kanya pala ang kaligtasan. Mga kapatid, ang tanong, abay, napakaraming kinaroroonan ng Kristo hindi ba yung simbahang kinagisnan? Hindi ba kilala din nila ang Kristo Jesus? Hindi ba ang mga protestante, santambak na relihiyong protestante, puro Kristo yan, born again, mga kung ano-ano, Christ the Lord, hallelujah, amen, praise the Lord. Saan ba sa mga iglesia Kristiyana naroon ang Panginoon Diyos na lumalang ng langit at ng lupa? Para malaman natin espesipiko kung saang iglesia tayo maglilingkod na literal naroon ang Panginoong Hesukristo. Nasa lahat ba ng relihiyong Kristiyano? Nasa lahat ba ng iglesyang ang pananampalataya at pagkakilala si Kristo
Mga kapatid, siya ang kanilang tagapagligtas. Basahin po muna natin ang Mateo 7:21. Hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Christ, Christ, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Sa makatwid, napakaliwanag, hindi lahat ng relihiyon Kristiyano naroon ng Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, maliligtas eh. Bakit? Mga kapatid at mga magulang, bakit nagkaganon? Akala ko ba Mr. Gonzales sabi ninyo, ang lahat ng, ang Diyos nasa lahat ng dako, ang Panginoong Jesucristo, totoo po yun. Bakit po sinasabi ninyo na wala sa simbahang Katoliko, wala sa Protestantismo, wala kung saan-saang mga iglesia Kristiyana? Napakaliwanag nga po, sinabi ko sa inyo, siya nagsasabi, 7:21 ng Mateo. Hindi porke tumatawag kayo ng Kristo sa relihiyon at iglesia ninyo, naroon na ang Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sa makatwid, hindi kayo ililigtas. Bakit po? Nakakasama kayo. Saan? Sa sinasabi ng Panginoon. Tawag kayo ng tawag. Christ, Christ. Hallelujah, amen, praise the Lord. Pero hindi rin pala kayo maliligtas. Bakit po? Kung babasahin po natin ang pagpapatuloy ng 7:21 hanggang 28, kaya nga ang bawat dumirinig ng aking mga tinig, ng aking mga salita o ng aking mga aral, at ito'y kanilang ginaganap sa kanilang mga buhay, itutulad ko sa mga matatalinong tao nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Humampas ang malalakas na hangin, ang malalaking alon, bumuhos ang malalakas na ulan. Hindi nagiba ang kanilang kaluluwa sapagkat nakatayo sa ibabaw ng malaki, matibay na bato. Hindi po lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Bakit? Saang iglesia kayo naroon? Yan ang tanong. Kaya hindi po porke iglesia Kristiyana, maliligtas. Ang ibig lang ipaliwanag. Saan ba natutulad ang mga iglesia Kristiyana pero hindi naman pala pag-aari ng Panginoong Jesucristo? At ipagpatuloy natin ang pagbasa 7:24 hanggang 28, mga magulang at ang mga nangakikinig ng aking mga salita, ngunit hindi ginaganap. Itutulad ko sa mga taong mga mangmang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangina. Bumaksak ang malalakas na ulan, humihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalaking alon, kakilakilabot ang kanyang pagkagiba sapagkat nagtayo ng kaluluwa. Saan? Sa buhanginan. At kung alin yung buhanginan na tinutukoy, na kung liliwanagin, nagtayo kayo ng kaluluwa sa utos aral ng mga tao. Sinsay sa katotohanan, Titus 1:14, sa utos at aral ng mga tao at ng mga demonyo, unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Sinsay sa katotohanan, kakilakilabot ang kanilang pagkagiba. Sa ikalawang pagparito, impyerno din pala yon. Mga kapag, ngayon, para makatiyak tayo na kung tatawag tayo sa Panginoon at tayo'y pakikinggan at tayo'y lilinisin, tayo'y babanalin at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, adin yung kinaroroonan ng Panginoong Diyos na lumalang ng langit at ang lupa, ng wika ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Ang wika sa San Juan 12:26 ng Panginoong Jesucristo, ang aking lingkod na matuwid, kung ang sino mang tao maglilingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino man maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Mga kapatid, kung ang sino man ibig maglingkod sa akin, sumunod sa akin. Kung saan ako naroroon, doroon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang ating Panginoong Jesucristo? Hebreo 3:6,
Si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya. Ang bahay niya, ano ang bahay niya? Ang bahay niya, tayo. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, ang lumalang ng langit at ang lupa, hindi pinaglilingkuran ng kamay ng mga tao. Siya po yung Diyos na hindi nangangailangan ng paglilingkod ng kamay ng tao. Hindi niya kailangan ng kandila. Hindi niya kailangang buhatin siya. Hindi niya kailangan, mga kapatid, na siya'y ipagprosesyon. Hindi niya kailangang abuluyan siya. Wala siyang kailangan sa tao. Mga kapatid at mga magulang, siya ang tunay na Diyos. Siya, presidente sa bahay niya. Alin ba yung bahay niya? At kailanman hindi pwedeng buhatin ang kamay ng tao. Ang bahay niya, tayo. Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, tayo, sa ating mga puso, tumitira ang Espiritu ng Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo ang bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos dito sa lupa? Mga kapatid at mga magulang, tayo nga ang mga tao. Paano makikilala itong mga taong ito para siya nating matularan? Sa unang Tesalonica 2:14, kayo'y nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Naroon ang siyudad ng Jerusalem. Doon niya itinayo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa San Mateo 16:18 nang sabihin niyang itatayo ko ang aking iglesia. Mga kapatid, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit si Kristo Jesus? Ako at ang Ama ay iisa. Para matiyak na ito nga ang pag-aari ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. Ano ang binabanggit sa Biblia? Aklat ng mga Gawa 20:28, pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Ano ba ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Si Kristo ang presidente ng kanyang katawan. Ano ba ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano nga ang iglesia? Iglesia nga ng Diyos kay Kristo Jesus, na ating tinutularan, na itinayo doon sa siyudad ng Jerusalem nang siya'y magkatawan tao. Anong naroon sa iglesia ng Diyos? Bakit? Dito tayo papuputiin. Colosos 1:14, kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen! Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga, bakit po, baga naman sinasabi ng ating paksa, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Huling talata, 15:20, alalahanin ninyo ang salita na sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay kanilang tutuparin. Dadapot ang lahat ng mga bagay na ito, gagawin nila. Alin ang gagawin nila sa atin o sa mga anak ng Diyos na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Pag-uusig. Kung ako'y kanilang pinag-usig, uusigin din naman nila kayo. Ito'y gagawin nila sa inyo. Bakit? Ano dahilan? Dahil sa aking pangalan. Sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Kaya nga po itong pag-aaral natin karugtong noong nakalipas na linggo. Bago nila kayo ang wika ng nakalipas na linggo kinapuotan, bago kayo kinapuotan, ako muna ang kanilang kinapuotan. Bakit? Hindi nila nakilala ang nagsugo sa akin, na nang ito'y ituro sa atin, hindi nakilala ng tao na siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Kaya nga tayo sa loob ng iglesia, huwag tayong mag-akala na pag nasa katawan na tayo ng Diyos, nagpabautismo tayo sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, puro kaginhawahan.
ang sasapitin natin, hindi po. Sa katunayan, napakaraming mga pag-uusig. Itatatwa tayo, pagtatawanan tayo, itatakwil tayo. Baka ipapatay pa tayo, maging ng ating mga sariling mga mahal sa buhay, dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ito nangyayari sa atin? Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Unang Pedro 1:6. Bagaman ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, palumbayin kayo ng mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masumpungan ang inyong pananampalataya sa ikapupuri, ikaluluwalhati, ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen! Hanggang kailan, kapatid na Cirilo, tayo magtitiis ng maraming pag-uusig? Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang mga liligtas. Amen! Ito po ang ating naliwanagan. Ito po ang ating natutuhan sa Huwebes po ng gabing ito. Kaya nga kung sa ating mga kaibigang nakikinig, kung kayo'y kaanib sa mga relihiyong Kristiyano at hindi kayo nakakaranas ng mga pag-uusig at ng mga paghihirap, pag-aralan ninyo kung ang iglesyang kinaroroonan ninyo, ito nga ang katawan ni Kristo. Yan po ang mensahe. Kung wala kayong pag-uusig, walang namumuhi sa inyo, walang wika nga nagsasalita ng masama sa inyo, hindi kayo ang katotohanan. Wala kayo sa tunay na iglesia. Tandaan po ninyo iyan, hindi hihigit ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoong Jesucristo ay pinapako sa cross, tayo rin kung kailangan. Ipapako rin sa cross ng mga taong ayaw kumilala. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay, kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.